Tinawagan ko lang ng driver ang lasing na campus beauty, ngunit nang magising ako, nakahiga ako sa kanyang kama, suot ang kanyang lace na pantulog at may hawak na singsing. Nasa video kagabi ang ebidensya, sinabi mong pananagutan mo ako. Sa cellphone ko, kitang-kita ang pinakaromantikong eksena ng aking proposal. At ang aking fingerprint ay nasa application ng kasal din, medyo nahihilo pa ang ulo ko, kaya tumabi ako. Unti-unti kong iminulat ang mga mata, at isang pares ng mga mata ang eksaktong nagkasalubong sa akin. Bigla akong nagising. Gising ka na? Nakapanti lang si Tangxing. Inosente at kawawa ang tingin sa akin. Parang nakipaglaban ako sa isang malaking digmaan sa utak ko, isang malakas na putok. Nasabog ang kampo. Hinila ko ang kumot, natuklasan kong wala akong suot kahit ano. Tumingin ulit ako kay Tangxing at may mga marka ng strawberry sa lid niya. Naalala ko. Kahapon ay may reunion kaming mga kaklase, lahat kami ay lasing na lasing. Sinabi ni Tangxing na malapit lang ang bahay niya. Pinasamahan raw ako sa kanya. At saka, ano ang sumunod? Sinamahan siya hanggang sa kama. Tangina, hinawakan ko ang ulo ko. Pasensya, wala akong matandaan. Sabihin mo na. Napagtanto ko na parang may ibang kahulugan ang sinabi ko, kaya agad akong nagwasiwas ng kamay. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Alam ko, lasing din ako. Ito ay pinagkasunduan nating dalawa. Sabi ni Tangxing at dinilaan ang kanyang labi. Ibinaba ang tingin pero ito ang una kong pagkakataon. Tila may gusto pang sabihin si Tangxing. Hindi, 25. Maganda ang katawan, maliban na lang kung para sa taong mahal mo. Pinanatiling malinis ang sarili, kung sasabihin mong una ito, medyo malabo. Sa bagay, anong ibig sabihin ng kanyang sinabi? Gusto ba niya ng pera? Pero, kung diretsuhan ko siyang bigyan ng pera, hindi ba maganda? Hindi ba parang? Habang naguguluhan ako, inilapag ni Tangxing ang kanyang kamay sa akin. Ang kanyang mga mata, banayad na parang tubig, ay nakatitig sa akin. Magpakasal tayo, sisikapin kong maging mabuting asawa. Sige na ha? Bigla na lang akong may asawa, at ito pa ang campus beauty noong college ako. Nag-apply ako ng ilang araw na bakasyon. Kahit biglaan ang kasal, pero legal na mag-asawa na tayo, kung gayon, magbakasyon tayo sa ibang lugar para makapagpahinga. Tanong ko, ibig mong sabihin ay honeymoon? Kinagat ni Tangxing ang kanyang labi, at tinanong ako, hindi mo ba gusto? Paano naman? Gusto ko. Tumango si Tangxing bilang sagot. Asawa, kailan tayo pupunta? Yumakap siya sa braso ko. Ang kanyang kahangahangang dibdib ay dumidikit sa bisig ko, malambot na parang bulak. Medyo hindi ako sanay sa tawag na asawa. Sa biglaang pagiging maalwan, lalo akong naguguluhan. Umubo ako ng ilang beses upang itago ang hiya. Ewan ko kung may na-misinterpret si Tangxing, ibinaba niya ang ulo at malungkot na sinabi. Masama bang tawagin kitang asawa? Pasensya na, nakalimutan ko na nagpakasal ka lang sa akin dahil sa responsibilidad. Wala. Tinamot ko ang ulo ko. Kung gusto mo, ayos lang. Nang marinig ito ni Tangxing, itinaas niya ang kanyang ulo. Umiti ng matamis kaya mag-respond naman tayo. Medyo natigilan ako. Iyon ba ang uri ng pag-respond na iniisip ko? Baka naman nag-iisip lang ako ng sobra. Kung mali ang pagkaintindi ko. Ayos lang ba? Walang galaw na nakatitig sa akin si Tangxing, hindi nakuha ang sagot ko. Dumilim ang kanyang mga mata. Pasensya na, naging masyadong mapagmataas ako. Tama nga, sa kasal na walang pag-ibig, hindi dapat umasa ng sobra. Teka, itinaas ko ang kamay para pigilan siya. Opisyal na sinimulan ni Tangxing at ako ang honeymoon. Sa unang araw ng biyahe, hindi siya napagod, hinila ako para pumunta sa maraming lugar. Hindi ko maiwasang isipin, ganito ba kalakas ang mga babae ngayong araw? Gabi na, bumalik kami sa hotel, pagod na pagod akong nahiga sa kama. Masiglang nag-aayos si Tangxing ng kanyang mga aksesoryang binili ngayong araw. Hindi ka ba pagod? Nakangiti kong tanong. Medyo, kaya ko pa gumalaw. Binuksan ni Tangxing ang maleta. Kinuha ang panibagong damit. Tinanong mo kung pagod ako. Nga. Iyon ba? Muntik nang mapulandit ang coke na kakainom ko lang. Nilunok ko ito ng isang lagok at nabulunan, sunod-sunod ang ubo. Lumapit si Tangxing at hinampas ang likod ko. Natatawang sabi, naglalakad ang ibig kong sabihin, saan ka ba nagpunta? Maglakad. Kung gusto mong maglakad, 52 sasamahan kita. Hindi na kailangan. Sinadyang ipakita sa akin ni Tangxing ang 53 ang kanyang lace underwear. Bigla akong nakaramdam ng pagod. Gusto ko nang maligo. 54 matulog ng maaga. Sa banyo, walang tigil ang tunog ng tubig. Nakaupo ako sa kama. 55 para akong nakaupo sa mga karayom. Kung sasabihin, kami ni Tangxing ay kasal na. 56 anuman ang gawin namin ay legal. Pero may hindi maipaliwanag na kahihiyan ako. Marahil ay dahil ang babaeng crush ko noong kolehiyo. 57 ngayon ay kasama ko sa isang silid. Sa totoo lang, medyo kinakabahan ako. O baka dahil masyadong aktibo si Tangxing. 58 sa halip ay hindi ko alam kung saan magsisimula.
Si Lin Yusheng ay tumulong. Si Tangxing ay basta na lang nagsuot ng isang 50 semi-transparent na eye silk na pantulog. Ako maliligo na ako. 60 tumayo ako. Sandali. Hindi ko maikabit ang aking underwear. 61 maaari mo ba akong tulungang ikabit? Hinawakan ako ni Tangxing at sinabing ahon na ng damit. 62 ano? Nagulat ako ng husto. 63 ibinaba na naman ni Tangxing ang damit. Tama, lumampas ako. Alam ko. 64 hindi tayo tunay na nagmamahalan. Kung ayaw mong tumulong, okay lang. Hindi kita sinisisi. 65 ganun ba talaga ang ugali ni Tangxing? Halos nakapikit ako na tinulungan siyang ikabit ang buttons. 66 maliligo na sana ako, ngunit tumunog ang telepono. Mas malapit si Tangxing. 67 ibinigay niya sa akin ang telepono. Tiningnan ko ang pangalan, si Liu Ruyan. 68 ang aking kasintahan. Oh, sa totoo lang. 69 ay ang aking dating kasintahan. Ang pakikipagrelasyon kay Liu Ruyan malasko. Sa totoo lang, 70 si Liu Ruyan ay hindi kayang makipagrelasyon. Noong kami ay magkasama, ang kaliwang kamay niya ay nakadikit sa isang kaibigang lalaki mula pagkabata. 71 ang kanang kamay ay may hawak na isang lalaking kapatid. At ako ay nasa gitna, walang nag-aalaga, isang berdeng pagong. 72 sa anibersaryo ng aming relasyon, iniwan niya ako para ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang kaibigang lalaki. Ako ay may sakit, nakahiga sa kama. 73 siya at ang kanyang lalaking kaibigan ay nag-inuman sa bar, nagkakatinginan. Tama ba? 74 ngayong hiwalay na kami, ilang araw na walang komunikasyon, bigla siyang pumunta sa akin na parang walang nangyari. 75 sabihin mo, hindi ba siya naghahanap ng gulo? Walang pag-aalinlangan ako. 76 binaba ang tawag. Hindi mo sasagutin? Tanong ni Tangxing. 77 hindi na kailangan. Pagkatapos maligo. 78 iniisip ko kung paano haharapin si Tangxing, ngunit napansin kong tulog na siya. Nakahina ako ng maluwag. 79 lumapit ako at tinakpan siya ng kumot. Medyo napagod ako sa paglalaro ngayon. Saglit lang, nakatulog na ako. 80 sa pagtulog-tulog, bigla kong narinig na may tumatawag sa pangalan ko. Hinawakan ni Tangxing ang aking mga mata. 81 hanggang sa ilong, at sa huli ay sa labi. Yumuko siya at hinalikan ako. 82 ba iyon, Chen, sa wakas ay akin ka na. Opisina ng CA. 83 inihagis ni Liu Ruyan nang may inis ang telepono sa sahig. Ano ang problema, miss? 84 bakit ka nagagalit ng husto? Pumasok ang lalaking kaibigan ni Liu Ruyan sa opisina. Pinulot ang sirang telepono. 85 at itinapon sa basurahan. Gabi na, hindi ka natutulog, bakit mo ako pinaparito sa kumpanya mo? 86 naka-cross arm si Liu Ruyan, tila may pinagdaramdam. Hindi sinagot ni Bai Yonchen ang tawag ko. 87 dahil lang dito. Ano, hindi ba? 88 dahil lang hindi ka sinagot ni Bai Yonchen, kaya sa kalaliman ng gabi ay hinila mo ako para panoorin kang magalit. Liu Ruyan, 89 may problema ka ba? Hindi sumagot si Liu Ruyan. Sumandal siya sa upuan, nag-isip. 70 matagal bago siya nagsalita, hindi kailanman ibinaba ni Bai Yonchen ang tawag ko. 71 bakit ka nag-isip ng ganyan? Baka busy siya. 11:00 ng media na ngayon. 72 sino ang magiging busy sa oras na ito? Busy sa paggawa ng. Nagalit si Liu Ruyan sa kanyang sariling sinabi. 73 lalong lumala ang kanyang mukha. Bakit ka nagmamadali? Hindi ba laging tapat sa'yo si Bai Yonchen? 74 mahal na mahal ka niya. Maya-maya, siguradong tatawagan ka niya pabalik. 75 paano kung hindi siya? Tumawag? Kung hindi, ikaw na lang ang tumawag sa kanya. 76 bakit ako ang tatawag? Naninimdim ang mukha ni Liu Ruyan. Hindi naman ako ang may kasalanan. 77 bakit ako ang kailangang magpakumbaba? Para bigyan siya ng halaga. Para bang mahalaga siya sa akin. 78 hindi siya sumasagot. Di huwag na siyang sumagot kailanman. Ang galing ng miss. 79 di putulin na lang ng tuluyan. Sumang-ayon ang lalaking kaibigan ni Liu Ruyan. Sandaling tumigil si Liu Ruyan. 100 pagkatapos, sasamahan kita hindi na lang. Sinadya ni Tangxing na ipakita sa akin ang kanyang lace na underwear. Bigla akong nakaramdam ng pagod. Gusto ko nang maligo. At maaga nang matulog. Walang tigil ang agos ng tubig sa banyo. Nakaupo ako sa kama. Parang nakaupo sa mga karayom. Kung tutuusin, kasal na kami ni Tangxing. Kahit anong gawin namin ay legal. Pero may hindi maipaliwanag na hiya ako. Siguro dahil noong college, crush ko ang campus beauty. Na ngayon ay kasama ko sa isang silid. Sa totoo lang, kinakabahan ako. O baka naman sobrang agresibo ni Tangxing. Kaya hindi ko alam kung saan magsisimula. Basa-basa ang pagkakagawa. Nagsuot si Tangxing ng semi-transparent na silk nightgown. Ako maliligo muna ako. Tumayo ako. Sandali lang. Hindi ko maidikit ang buttons ng shorts ko. Maaari mo ba akong tulungang ikabit? Hinawakan ako ni Tangxing at tatanggalin na ang damit. Yo ano, laking gulat ko. Ibinaba na lang ni Tangxing ang damit.
Tama ka, lumampas ako. Alam ko. Hindi tayo tunay na nagmamahalan. Okay lang kung ayaw mong tumulong. Hindi kita sisihin. Ganito ba talaga palagi ang ugali ni Tangxing? Halos nakapikit akong tinulungan siyang ikabit ang buttons. Magsisimula na sana akong maligo nang tumunog ang phone ko. Mas malapit si Tangxing. Iniabot niya sa akin ang phone. Tiningnan ko ang tag, si Liu Ruyan. Ang nobya ko. Ay, mas tama. Ang dati kong nobya. Naging kami ni Liu Ruyan, malas ko lang. Sa totoo lang. Si Liu Ruyan ay hindi pang date. Noong magkasama kami, sa kaliwang kamay niya ay ang kaibigan niya noong bata. Sa kanang kamay naman ay ang lalaking best friend niya. At ako ay nasa gitna, isang berdeng pagong na walang nag-aalaga. Sa anibersaryo namin, iniwan niya ako para sa birthday ng kaibigan niya noong bata. May sakit ako, nakahiga sa kama. Siya at ang lalaking best friend niya ay nasa bar, nagtititigan, naglalandian. Ganoon ba? Ngayong hiwalay na kami, ilang araw na walang komunikasyon, bigla naman siyang lalapit sa akin. Sabihin mo nga sa akin, wala ba siyang magawa sa buhay? Walang pag-aatubili. Binaba ko ang tawag. Hindi mo sasagutin? Tanong sa akin ni Tangxing. Hindi kailangan. Pagkatapos maligo, lumabas. Nag-iisip ako kung paano haharapin si Tangxing, ngunit natuklasan kong nakatulog na siya, nakahinga ako ng maluwag. Lumapit ako at tinakpan siya ng kumot. Medyo napagod ako sa paglalaro ngayon, at hindi nagtagal ay nakatulog na ako. Sa gitna ng pagtulog at pagkagising, bigla kong narinig na may tumatawag sa pangalan ko. Hinahawakan ni Tangxing ang aking mga mata. Pagkatapos ay sa ilong, at sa wakas sa mga labi. Yumuko siya at hinalikan ako. Ba Ionchen, sa wakas ikaw ay akin na. Opisina ng CA. Inihagis ni Liu Ruyan ng mainit ang kanyang telepono sa sahig. Ano ang problema, binibini? Ang lakas ng iyong galit. Pumasok ang lalaking matalik na kaibigan ni Liu Ruyan sa opisina at pinulot ang sirang telepono. Kinuha ito at itinapon sa basurahan. Gabi na, hindi ka natutulog, bakit mo ako pinapunta sa iyong kumpanya? Nakapulupot ang mga braso ni Liu Ruyan sa kanyang dibdib, nagtatampo sa kung ano. Hindi sinagot ni Ba Ionchen ang tawag ko. Dahil lang dito. Ano, hindi ba? Dahil hindi sinagot ni Ba Ionchen ang tawag mo, kaya mo ako pinalapit sa kalagitnaan ng gabi para panoorin ang iyong galit. Liu Ruyan, may sakit ka ba? Hindi sumagot si Liu Ruyan, sumandal siya sa upuan, tila nag-isip. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niya, hindi kailanman ibinababa ni Ba Ionchen ang aking tawag. Bakit ka nag-iisip ng ganyan? Baka abala siya. 11:00 na media na ngayon. Sino ang abala sa oras na ito? Abala sa paggawa ng bagay sa kama. Nagalit si Liu Ruyan sa sarili niyang sinabi. Lalong sumama ang kanyang mukha. Bakit ka nagmamadali? Hindi ba't laging tapat sa iyo si Ba Ionchen? Mahal na mahal ka niya, pagkalipas ng ilang sandali, tiyak na tatawag siya pabalik sa iyo. Kung hindi siya tumawag, kung hindi, ikaw na lang ang lumapit sa kanya. Bakit ako ang lalapit sa kanya? Sumimangot si Liu Ruyan. Hindi naman kasalanan ko. Bakit ako ang unang magkokompromiso? Bibigyan ko siya ng mukha, para bang mahalaga siya sa akin. Hindi siya sumasagot ng tawag. Kung ganoon, huwag na siyang sumagot kailanman. Ang lakas ng loob mo, binibini. Kung ganoon, putulin na lang ang lahat. Sumang-ayon ang lalaking matalik na kaibigan ni Liu Ruyan. Sandaling tumigil si Liu Ruyan. Muling nagtanong, kung ganoon, talaga bang hindi na siya sasagot ng tawag ko? Natahimik ang lalaking matalik na kaibigan ni Liu Ruyan. Liu Ruyan, ang sasabihin ko ngayon ay maaaring masakit, pero sinasabi ko ito dahil itinuturing kitang kaibigan. Tigilan mo na ang daldal, walang pasensyang sabi ni Liu Ruyan. Wala ka bang hiya? Anong sinabi mo? Para kang isang salungat na pagkatao. Gusto mong tumawag si Ba Ionchen, pero ayaw mong magpakababa para hanapin siya. Ganito ba talaga kayo magmahalan? Liu Ruyan, makinig ka sa akin, ang pag-ibig ay kailangan ipaglaban. Hindi gagana ang estilo mong mapangakit na tulad sa lalaking mayaman. Kung gusto mo talagang makasama siya sa panghabang buhay, kailangan mong magpaliwanag ng maayos. Naiintindihan mo ba? Hindi. Wala akong kasalanan. Siya ang may kasalanan, dapat siya ang humingi ng tawad sa akin. Nakakapagod. Ilang araw ng pagpapakasasa at natapos din ang honeymoon. Pagbalik ko sa kumpanya, tumulog ang telepono at iyon pa rin ang pamilyar na pangalan sa screen. Diretso ko na lang binlock ang numero ni Liu Ruyan. Matapos ang isang araw ng pagod, bumaba ako para umuwi at nakita ko si Tangxing na naghihintay sa pintuan. Binira ko ng ilang katrabaho, ang sweet naman nyo. Napangiti na lang ako ng mahina. Bago umalis, nagpaalam ako sa mga katrabaho at lumapit kay Tangxing. Umiti siya ng maliwanag. Kinuha ang aking briefcase, pagod ka na ba? Umuwi na tayo at kumain. Medyo naguluhan ako, sa bahay mo ba o sa bahay ko? Natakpan ni Tangxing ang bibig at tumawa. Sa bahay natin, syempre. Bahay natin. Hindi ko pa alam kung ano ang ibig sabihin ni Tangxing. Nang may lumapit na isang tao mula sa malayo, pamilyar ang katawan at mukha. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko?
Punot noong tanong ni Liruyan. Hiwalay na tayo, wala nang dahilan para sagutin ang tawag mo. Sabi ko. At napangiwi ako, ano, hindi ka na ba sapat ng dalawang lalaking yon? Nagdilim ang mukha ni Liruyan, sinabi ko na magkaibigan lang kami, huwag kang magulo. Sumama ka sa akin. Hinawakan ni Liruyan ang braso ko at pilit akong hinilapalayo. Miss, hindi maganda ang mag-away sa harap ng maraming tao. Humarang si Tangxing sa harap ko, ako ang kasintahan ni Bai Yonchen, at kami ang mag-uusap Wala kang karapatang makialam, sino ka ba? Pumunot ang noo ni Tangxing. At biglang naging mahina at umaasa, dumiretso sa aking mga bisig, tama ang sinabi ng ate. Ikaw ang dating kasintahan ni Bai Yonchen, kahit nandaya ka, wala kang hiya sa pagbabalik para mag-ayos. Ako naman, simpleng asawa lang niya. Anong sinabi mo? Galit na galit si Liruyan, gusto na niyang patayin si Tangxing gamit ang kanyang sapatos. Totoo naman, sanay siya sa tagumpay, lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. Hindi niya kaya ang ganitong kahihiyan. Sa gitna ng galit, kumalma siya. At nagsalita ng may paghamak, sabi mo asawa mo siya, pero alam mo ba? 3 taon hinabol ni Bai Yonchen ako bago niya ako nakuha, sunod-sunuran siya sa akin. Alam ng lahat na gusto niya ako. Miss, kung mag-imbento ka, sana naman makatotohanan. Sabi mo mag-asawa kayo, sino ang maniniwala? Sabi ni Liruyan. Habang nakatingin sa akin, Bai Yonchen, wala nang saysay ang ginagawa mo. 2 araw lang akong sumama kay Yang Wei, wala naman akong ginawang masama, bakit ka nagagalit hanggang ngayon? Nag-imbento ka pa ng kasal para subukang guluhin ako, ang bata mo naman. Diyos ko, anong nakakatawang biro ang narinig ko? 2 araw lang sumama kay Yang Wei. Sa isip ko, sige na, naglalaro na kayo sa tubig na parang magkasintahan. Hindi ba sa isang malaking bathtub, isang lalaki at isang babae na naka-swimsuit, sunod-sunod na pumasok sa tubig? Ang kanilang balat ay nagkakadikit, nagkakaskas, iyon ba ay walang ginagawa? At sa bahay ko pa yon. Kung hindi ako biglang umuwi dahil sa business trip, handa na ba kayong dalawang walang ginagawa? Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi nangangahulugang mas mababa ako sa iyo, para kanino mo ba ipinakikita ang pagiging mataas mo? Tinitigan ko si Liruyan ng matindi, ikaw ba ay marangal? Ikaw ba ay magaling? Kailangan ko bang mag-imbento ng kasinungalingan para guluhin ka? Kailangan ko bang mabawi ka? Mas masama ba ako sa'yo? Liruyan, huwag mong kalimutan, nakipaghiwalay na tayo. Ngayon, hindi ako ang nanununtok sa'yo, ikaw ang nanununtok sa akin. Itinuro ako ni Liruyan ng may galit. Bai Yonchen, kahit nagagalit ka, dapat may hangganan. Minsan, nakakapagod ang magsalita sa binyi. Aalis na ako, mag-isip ka. Lumingon si Liruyan. Pagkasabi niyon ay desidido akong umalis. Para akong kumain ng tae, nakakadiri. Natapos na ang eksena. Dinala ako ni Tangxing sa isang marangyang bahay. Gusto mo ba? Tanong niya sa akin. Diyos ko naman. Ito ang mayayamang lugar. Ito ang bahay natin. Tanong ko. Tumango si Tangxing na may ngiti. Regalo ito sa'yo para sa ating kasal. Sandali, ayusin ko muna. Hindi ba tayo nagkataon lang na nagpakasal? Ang regalong ito ay hindi basta-basta inihanda. Sa harap ng malaking regalong ito, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nagbirong sabi ko sa kanya, ang laki ng regalo mo. Magsisimula na akong maghinala na may gusto ka sa akin. Umiti lang si Tangxing ng tahimik. Gabi, nakahiga kami sa kama. Tanging dekorasyon sa nightstand. Mahinang liwanag mula sa ilaw. Sumiksik si Tangxing sa aking mga bisig, inilubog ang ulo sa aking dibdib. Bigla akong nataranta. Tinanong niya ako, naistorbo ba ng pagdating ko ang buhay mo? Siyempre hindi. Tanong niya muli, may nararamdaman ka pa ba kay Miss Liu? Isang binatilyo, isang matanda, at isang matandang babae. Tatay, nanay, bakit kayo nandito? Nagulat si Tangxing. Tatay, nanay. Namamangha rin ako. Ngumiti ang mag-asawa at hinila ako paupo sa sopa. Si Yaobay, umaangkop ka ba? Maayos ba ang pakikitungo mo kay Xing? Sige, sabi nila sa pinto, may daladalang mga bag. Sumigaw sa batang pumasok, Xing, hugasan ang mga prutas. Para matikman ng aking manugang, ngumiti si Tangxing habang binubuksan ang kahon ng prutas. Sabay reklamo, talaga naman, may manugang na, nakalimot na sa ina. Ngumiti si Tangxing, nagreklamo ng bahagya, saka kinuha ang prutas. Ako na, umupo ka na. Biglang ibinigay ni Tangxing ang prutas. Umupo siya sa tabi ko, tinitigan ako. Kinabahan ako sa titig niya. Ngumiti ako ng peke. Bigla niyang nasabi, hinabol ka talaga ng ate ko. Hindi, paano ako magiging karapat-dapat na habulin ng campus beauty? Hindi ko masabi ang mga salitang iyon. Hindi rin naman niya ako hinabol. Mahaba ang kwento. Kumuha si Tangxing ng mansana sa coffee table, pinunasan sa damit. Isinubo agad. Para sa akin, plano na yon mula pa noon. Umubo si Tangxing ng 2 beses, dala ang fruit plate. Tangsiksuan, sa bahay hindi ka ganito kadaldal.
Hindi ko pinansin ang sinabi ni Tang Sixuan. Matagal na nag-usap ang mag-asawa at ako, bigla. Tinapik ng nanay ni Tang Xing ang aking balikat. Tinanong, ikaw at si Xing, balak nyo bang magkaanak? Ilang anak? Kailan? Talagang naguguluhan ako sa tanong na yan. Noong sabihin naming magpakasal, hindi namin naisip ang ganoong kalayuan. At saka, sa totoo lang, hindi pa kami gaanong magkakilala ni Tang Xing. Tumingin ako kay Tang Xing, sinubukan kong maging malapit. Mahal ko. Ilang anak ang balak natin? Mukhang natuwa si Tang Xing sa tawag na mahal. Ngumiti siya ng mas matamis kaysa dati. Ikaw ang magsabi. Kapag hindi nakuha ang sagot, naghanap na lang ng ibang paksa. Nag-usap pa kami ng sandali. Inalok ko silang mananghalian pero matigas ang kanilang pagtanggi. Sabi nila, huwag daw makialam sa aming dalawa. Hinila nila. Si Tang Sixuan na naglalaro ng King of Glory ay hinila palayo. Sa tanghalian, sabi ni Tang Xing, matagal na tayong kasal. Bukas, bisitahin natin ang iyong mga magulang. Naisip ko. Pumayag ako. Ngumiti si Tang Xing at naglagay ng corn at rib soup sa aking mangkok. Ang aking mga magulang ay masyadong clingy. Hindi ko inaasahan na darating sila ngayon. Huwag kang magalit. Okay lang, iisa lang tayong pamilya. Sa kalagitnaan ng pagkain. Biglang tinanong ako ni Tang Xing, naisip mo ba ang sinabi ng aking mga magulang? Ano yon? Hindi ko agad naunawaan. Magkaanak. Sumubo ako ng malaking subo ng kanin, nahihiya. Bahala sa'yo. Bahala sa akin. Tanong ni Tang Xing, lumapit siya. Sa personal, gusto ko ang mga bata. Palapit siya ng palapit hanggang sa ilan na lang ang distansya sa amin. Nagiging maaliwalas ang kapaligiran. Si Tang Xing ay bahagyang nakayuko, kitang-kita ang mga dibdib niya. Nang magkatinginan kami at unti-unting lumapit ang aming mga labi, pilya siyang umiwas. Pagkatapos, dinikit niya ang isang butil ng kanin mula sa kwelyo ko. Sabay kaming gumawa ng aksyon. Si Liu Ruyan ay nagpoproseso ng mga dokumento sa opisina. Ilang beses tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito. Ang kausap ay mahinahong nagpayo, Liu Ruyan, baka kailangan mong pumunta kay Bai Yonchen at humingi ng tawad. Ang paghihiwalay ni Bai Yonchen sa pagkakataong ito ay mukhang hindi peke. Ilang araw akong nakakita sa kanya kasama ang isang babae. Sabay silang namili sa supermarket. Bakit nagsasama na sila? Kung magpapatuloy ito, talagang makukuhang iba si Bai Yonchen. Ngumiti si Liu Ruyan ng may paghamak. Paano ba naman siya makukuhang iba? Gustong-gusto niya ako. Hindi niya ako makakalimutan. At saka, paulit-ulit kaming naghiwalay at nagbalikan. Hindi ba siya lagi ang lumalapit sa akin para makipag-ayos? Abangan mo lang. Hindi niya ako kayang mawala. Ilang araw, kapag na-realize niya na mahal niya ako, darating siya na nakanguso para makipag-ayos sa akin. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Lalaki mo siya. Kung talagang gusto mo siya, huwag mong gawin ito. Hindi ba mas mabuting ipaglaban mo siya ng maayos? Kailangan pa bang hintayin na pakasalan at makipagtalik siya sa babaeng iyon bago ka masaya? Impossible. Hindi siya maaaring magpakasal sa babaeng iyon. Ang sinabi niyang kasal ay panloloko lang sa akin para magselos ako. Hindi rin siya makikipagtalik sa babaeng iyon. Ako lang ang gusto niya. Liu Ruyan, wala ka ng pag-asa. Narinig ko na bukas dadalhin ni Bai Yonchen ang babaeng iyon para makilala ang kanyang mga magulang. Isipin mo na lang, bilang kaibigan, nagawa ko na ang lahat. Bahala ka na. Ibinitin ang tawag, tumingin si Liu Ruyan sa mga dokumentong kailangan aprobahan. Sumasakit ang ulo niya. Dapat ay tiwala siya na si Bai Yonchen ay para lang sa kanya. Pero nang maalala niya kung gaano sila ka-close ni Bai Yonchen at ng babaeng iyon noong nagkita sila, biglang bumalot sa kanya ang inis at pagkabalisa. Tumitig si Liu Ruyan sa bintana. Inaliw niya ang sarili, okay lang. Hindi magugustuhan ni Bai Yonchen ang iba. Kung kinakailangan, pupuntahan ko siya at mag-uusap kami ng maayos. Hindi ko siya kailangang patawarin. Hindi na ako galit. Tiyak na iiwan niya ang babaeng iyon para ligawan ako. Bukas pupunta ako sa bahay ng mga magulang ni Bai Yonchen para makipag-ayos sa kanya. Kinabukasan, nag-ayos kami ni Tang Xing ng mga gamit at pumunta sa bahay ng mga magulang ko. Pagdating doon, inilabas ni Tang Xing ang lahat ng mga regalo mula sa sasakyan at matamis na tinawag ang mga magulang ko na tatay at nanay. Natutuwa ang dalawang matatanda at tumango si Tang Xing bilang asawa. Lumapit ang nanay ko at hinampas ang ulo ko, sabay sabing, ito kang walang kwentang anak. Sabi ko nga dapat pinalitan mo na si Liu Ruyan, ngayon ayos na at pinalitan mo na, nanay. Mag-ingat ka, umubo ako ng 2 beses, huwag mong banggitin si Liu Ruyan sa harap ni Xing. Napagtanto ng nanay ko, hinila ako sa isang tabi, mga bata, unang beses lang kayo dumalaw sa amin. Tinatanong mo na ang tungkol sa kasal, marami pang tanong, hindi mo ba iniisip na mahirap para kay Xing? Umiti si Tang Xing, hinawakan ang tatay ko at inupo sa sopa, tatay. Nagpakasal na kami ni Xiao Bai, natigilan ang mga magulang ko, aba, Bai. Ano ba ang sinabi ng batang iyon?
Kinumpirma ng nanay ko sa tatay ko, mukhang sinabing nagpakasal na sila. Hindi tiyak na sabi ng tatay ko, natulala ng matagal bago sila natauhan. Hinila nila kaming dalawa ni Tangxing at sunod-sunod na tanong, tuwang-tuwa ang dalawang matatanda, at nagsimulang pag-usapan ang paghahanda para sa kasal. Sa oras na yon, may kumatok sa pinto, ang tatay ko ang nagbukas. Ang tao pala ay si Liu Ruyan, magara ang pananamit at maraming palamuti. Napakatapang ng pabango niya, umiti siya sa mga magulang ko at nagsabing, "Tatay, Nanay, binisita ko kayo, hindi gusto ng mga magulang ko si Liu Ruyan. Nag-date kami ni Liu Ruyan ng halos 1 taon at kalahati, balak kong dalhin siya upang makilala ang aking mga magulang at para tuluyan na siyang makipaghiwalay sa kanyang dalawang lalaking kaibigan at itoon ang pansinsali. Aming mga plano sa hinaharap, si Liu Ruyan sa bahay ng aking mga magulang ay nagpakita ng pagkainit. Bago umalis, binigyan ng nanay ko si Liu Ruyan ng mga lokal na produkto na bigay ng lola. Itinapon lahat ni Liu Ruyan sa basurahan, walang kalinisan, parang walang tatak na produkto. Simula ngayon, huwag na kayong kumain ng mga ganito, tanging tumango na lamang ang nanay ko, at imbes ay nagbigay ng pera kay Liu Ruyan. Ayaw tumanggap ni Liu Ruyan, puri siya ng mga magulang ko na maunawain, at pilit siyang pinatanggap. Pero pilit niya akong sinisiksik ang bibig niyang maingay at marumi. Kaya kitang turuan maging artista. Pagkatapos noon, kinausap ko siya ng mabuti, pero wala siyang pakialam at sinabi sa akin, "Ba iyon Chon, sasabihin ko sa'yo ng malinaw, ayaw ko lang talaga ng matatanda sa bahay. Kung mahal mo talaga ako at gusto mo talaga akong pakasalan, huwag mo na silang kausapin." Nakatitig ako ng hindi makapaniwala at tahimik sa babaeng ito na matagal ko nang minahal. Tinugon ko siya, "Ano ang tungkol sa mga magulang mo? Hindi mo ba sila kausapin? Iba ang mga magulang ko sa iyong mga magulang." Ngumiti ako ng malamig at umatras ng 2 hakbang, kaya ang mga magulang ko lang ang pinupuntirya. Tama ba? Huwag mong sabihin ang napakasakit, ano ang ibig mong sabihin ng pinupuntirya? Totoo lang ang sinasabi ko, matatanda ay madaling marumi. Kapag tumanda na ang mga magulang mo, hindi na sila makapag-isa, sino ang mag-aalaga sa kanila? Ako ba? Bukod pa, ang matatanda ay madaldal, hindi ko talaga kaya. Dati sa relasyon, lagi akong sumusuko. Ngunit ngayon, hindi ko na kayang kumbinsihin ang sarili kong sumuko. Ang kanyang pang-insulto sa aking mga magulang. At ang mga kalokohang ginawa niya kasama ang kanyang kaibigang lalaki noong nakaraang araw, nag-ipon. Ang matagal kong sama ng loob ay sumabog lahat. Tahimik kong tinitigan. Si Liu Ruyan na walang tigil sa pagreklamo. Sa halip ay manahimik na lang, huwag nang magsalita. Makipaghiwalay na tayo. Namilog ang mga mata ni Liu Ruyan, natigilan ng ilang saglit. Seryoso siyang tumingin sa akin. "Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo sa akin? Wala akong gana magbiro sa'yo. Maliwanag ang isip ko ngayon, Liu Ruyan. Hindi tayo bagay. Parehong sa paghawak ng relasyon at sa pag-aalaga sa mga magulang, hindi tayo magkasundo. Dahil dyan, makipaghiwalay na tayo." Beiyonchen, ikaw ang unang nanligaw sa akin, paulit-ulit na pinapaalala sa akin ni Liu Ruyan. Alam ko, gusto kita, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon, natuklasan ko. Hindi mo kayang suplian ang pagmamahal ko. Sa halip na magpahirapan, mas mabuting bitawan na lang para makalaya. Paano ko hindi nasuklian ang pagmamahal mo? Nagsisinungaling ka ba? Sa iyong kaarawan, hindi ba ako bumili ng regalo? Sa anibersaryo, hindi ba ako sumama sa iyo sa date? Hindi ba sapat ang ginawa ko? Ano bang problema mo? Ang regalo mo sa kaarawan ay binili mo ng maramihan. Taon-taon pareho lang. Sumama ako sa iyo sa date dahil walang oras ang iyong kaibigang lalaki at mga kaibigan. Isa-isa kong inilahad at natuklasan ko kung gaano ako katawan noon. Nagpatuloy ako. Hindi ko kayang makibahagi ng pagmamahal mo sa ibang lalaki. Sa tingin ko, walang lalaki ang makakatanggap na ang kanyang kasintahan. Ay may malapit na ugnayan sa ibang lalaki. Kung mayroon, masasabi kong makitid ang aking pananaw. Ngunit ako ay hindi. Ang dami mong sinabing walang kabuluhan, ayaw ko nang marinig. Pinutol ni Liu Ruyan ang aking sinasabi, "Alam ko na galit ka lang, ngunit ang galit ay hindi nangangahulugang ikaw ang may karapatan. Beiyonchen, isipin mo ng mabuti. Kapag natauhan ka na, puntahan mo ako at humingi ng tawad." Ngayong naaalala ko, gusto ko pa sanang sampalin ang sarili ko. Beiyonchen na. Beiyonchen, 3 taon kang naging sungay ng usa. Anak ka ba ng pagong na mandirigma? Nang makita si Liu Ruyan, nangitim ang mukha ng nanay ko. "Ano ang ginagawa mo rito?" "Tatay, nanay, susunduin ko si Beiyonchen pauwi." Ngumiti si Liu Ruyan. Hindi nagalit si Tangxing, lumapit kay Liu Ruyan. Hinawakan ang kamay ni Liu Ruyan, "Ate, kung gusto mo kaming bigyan ng regalo ng kalangitan, hindi mo kailangang magpaligoy-ligoy. Si Beiyonchen ay abala kamakailan, hindi na kailangan pumunta sa bahay ni ate. Ngunit ang regalo ay maaaring ibigay." "Baliw ka ba?" Iwinaksi ni Liu Ruyan ang kamay ni Tangxing. "Anong regalo ng kalangitan? Kung may kalangitan man, kami ni Beiyonchen."
Ano ka ba? Sumandal si Tangxing sa aking mga bisig. At nagsabing parang nasaktan, ang kakayahan ni ate na maging walang kahihiyan ay lalong humusay. Humahanga ang nakababatang kapatid na babae. Ngunit hindi ito mental hospital. Hindi na kailangang masyadong magalit ni ate. Paano mo ako matatapang na insultuhin? Itinaas ni Liu Ruyan ang kanyang kamay. Sasampalin si Tangxing, ngunit pinigilan ko. Liu Ruyan, tama na. Umisi ako. Lumabas ka. Hindi ka tinatanggap dito. Ba iyon Chun, ako ang iyong kasintahan. Hindi ba dating kasintahan? Lumapit si Tangxing at pumikit. Napigilan ni Liu Ruyan ang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya. Hindi ko na kailangan ng iyong paumanhin. Mula ngayon, mag-iingat na rin ako. Sa pakikitungo sa iba, huwag ka nang magulo. Pagod na talaga ako. Akala mo ba dahil lang sa... Napatawa ako sa inis. Liu Ruyan, huwag kang maging ganyan kamayabang, okay? Ako ang mayabang. Beyon Chen, mukhang ayaw mo na sa relasyong ito. Ako naman ang unang nakipaghiwalay. Isang baluktot na relasyon lang naman. Kung gusto, gusto. Kung ayaw, ayaw. Sino ba ang may pake? Muntik nang manlumo si Liu Ruyan sa sobrang galit. Itinuro niya ako at malakas na sumigaw, huwag kang magsisi. Habang pinapanood ko ang kanyang pag-alis, sumigaw ako, hindi ako magsisisi. Napabuntong hininga ako ng maluwag. Pero isa lang itong maling takot na wala ang bigat sa dibdib ko. Gaan at kagaanan. At saka, Liu Ruyan, mali ang dinadaanan mo. Sabi ko at mariing isinara ang pinto. Pag-uwi ko ng gabi, lumapit si Tangxing para imasahe ang balikat ko. Umiti ako at hinila siya paupo sa tabi ko. Xing, sa ilang araw, magpa-picture tayo ng kasal. Sumandal si Tangxing sa balikat ko. Sabay ko siyang niyakap. Matakaw kong inamoy ang kanyang natatanging pabango. Bigla akong naging masaya na nalasing ako noong gabing iyon. Tinago ko kay Tangxing, sabihin mo kung hindi dahil sa sobrang inom sa reunion. Magtatagpo pa kaya tayo? Siyempre, sagot ni Tangxing nang walang duda. Hinimas ko ang kanyang mukha, gumunita sa mga araw noon sa universidad, noong lihim ko siyang iniibig. Kahit mabilis ang sagot ni Tangxing, kung hindi dahil sa kalasingan, malamang ay wala kaming relasyon. Dahil kahit sa reunion, kung hindi dahil sa pagpapakilala ng aming klase presidente. Siguro hindi pa kami opisyal na nagkakilala hanggang ngayon. Napabuntong hininga ako at tumingin kay Tangxing. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Ako rin ang dapat magpasalamat sa iyo. Kinurot ni Tangxing ang pisngi ko. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging area by. Umiling ako, hindi lang ngayon pati noon. Ako rin, seryosong sabi ni Tangxing. Umiti ako. Akala ko nagbibiro lang siya, kaya sinabi ko, malamang kakakilala mo lang sa akin kamakailan. Pero matagal na kitang napansin. Hindi totoo. Ano? Hindi ko lubos na naunawaan ang ibig sabihin ni Tangxing. Ang ibig kong sabihin, matagal na rin kitang kilala. Hindi lang kamakailan tayo nagkakilala. Nag-ismid si Tangxing. Labis akong nagulat. Hindi ko inakala na ang isang tulad ni Tangxing na laging napapaligiran ay mapapansin ang isang tulad kong walang kabuluhan. Kailan? Tanong ko sa kanya. Umiti siya ng misteryoso. Sikreto, ang kanyang mga mata ay malalim at maningning. Hindi ko napigilang yumuko at halikan siya. Nagulat si Tangxing para siyang isang takot na usa. Sandaling natigilan, sa kanya niyakap ang leeg ko at hinagkan ako pabalik. Ngayon, pareho tayong gising na. Hinalikan ulit ni Tangxing ang aking Adam's apple. Inayos ko ang kanyang buhok sa likod ng tainga. Gising tayo. Ngumiti si Tangxing ng matamis at tinanggal ang aking kurbata. Beyon Chen, dapat na tayong magkaanak. Nakatutukso ang buwan at nagpakasaya kami buong gabi. Pumili kami ng maaliwalas na araw para magpa-picture ng kasal. Pagdating sa pintuan, itinuro kami ng empleyado at napasigaw, ay, sa wakas nagkatuluyan na kayo. Ah, kilala mo kami? Tanong ko. Inilahad ni Tangxing ang daliri at gumawa ng SA gesture sa empleyado. Naintindihan naman ito. Hindi niya direktang sinagot ang tanong ko. May promo po kami ngayon. Kayo ay bagay na bagay. Kung papayag kayo na gamitin ang inyong wedding picture para sa aming display, may discount kami. Paliwanag ng empleyado. Noon ay wala akong balak na magpa-promote, pero mukhang interesado si Tangxing. Sabi niya, kung isasabit sa pader, makikita ng lahat ng dadaan. Nakasal na tayo at masaya. Sa daan pa uwi. Pinag-iisipan ko pa rin ang sinabi ng empleyado, kasama ang misteryosong ngiti ni Tangxing kagabi. Naramdaman ko na may sikreto siyang hindi ko pa alam. Kaya, tinanong ko siya, Xing, nagkita na ba tayo dati sa harap ng bridal shop? Bakit mo natanong yan? Nang sabihin ng tindero na nagtagumpay tayo, malinaw na kilala niya tayo. Kaya, naalala mo na ba? Natusok ako ni Tangxing nang may pagtataka. Umiling ako, pasensya na, wala talaga akong naalala. Natakpan niya ang bibig at mumiti ng palihim, mabilis na lumapit at lumingon sa akin. Kung hindi, subukan mong isipin muli. Mabilis ko ring sinundan ang kanyang mga hakbang. Napaka-misteryoso.
Iyan talagang hindi mo sasabihin sa akin, asawa. Binuhat ko siya ng biglaan. Bahagyan niyang hinampas ang aking likod. Nasa labas na tayo. Ibaba mo ako. Madilim na gabi, si Liu Ruyan ay nag-iisang naglalasing. Hindi napigilan ng kaibigan ni Liu Ruyan, kinuha ang baso mula sa kanya. Hanggang kailan ka magiging negatibo? Tumingala si Liu Ruyan, walang laman ang mga mata sa kanyang matalik na kaibigan. Saan ako naging negatibo? Masaya ako, umiinom lang. Hindi ba pwedeng? Mukha ka bang masaya kapag umiinom? Hinawakan ni Liu Ruyan ang baso. Tahimik na walang imik. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo, Liu Ruyan? Hindi sumagot si Liu Ruyan. Tahimik na kinuha ang bote at uminom ng diretsyo, hinayaang kumalat ang lasa ng alak sa kanyang lalamunan. Nakatitig si Liu Ruyan sa isang lugar. Makalipas ang ilang sandali, sabi niya. Ayaw na sa akin ni Bai Yonchen. Paano naman yon? Hindi ba sinabi ko sa'yo na puntahan mo siya at makipag-ayos? Hindi natuloy, at nag-away pa kami. Pinalayas niya ako. Ano, mahal na mahal ka niya? Sa prinsipyo, hindi dapat. Hay, Liu Ruyan. Nagbitiw ka na naman ba ng masasakit na salita sa kanya? Uminom muli si Liu Ruyan ng isang lagok, hindi sumagot. Biglang nag-pop up ang isang mensahe sa cellphone ng kaibigan ni Liu Ruyan. Diyos ko, sumagot na ang pribadong tiktik na inupahan ko. Hulaan mo kung ano. Nagpapakuha ng kasal si Bai Yonchen sa ibang babae. Pinisil ni Liu Ruyan ang baso. Sinabi mo na dati na si Bai Yonchen. Totoo ba ang sinabi niya sa'yo? Nagpakasal na ba talaga sila? Hindi maaaring ganito. Ayaw sa akin ni Bai Yonchen dahil sa pagitan naming dalawa ay may mga hadlang mula sa mga magulang at kaibigan. Tiyak na hindi dahil may nagustuhan siyang iba. Hindi rin naman tiyak, pabago-bago ang mundo. Sino ba ang panig mo? Tumahimik na lang ang kaibigan ni Liu Ruyan. Impossible. Lahat iyan ay peke. Sunod-sunod na ininom ni Liu Ruyan ang kanyang baso. Minahal niya ako ng 3 taon. Paano siya susuko ng ganoon lang? Tiyak na mali ito o maling tao ang nakuhanan. Tiyak na maling tao. Bumuntong hininga ang kaibigan ni Liu Ruyan. Liu Ruyan, huwag kang ganyan. Dahil hindi mo siya makukuha, bitawan mo na. Masama ito sa iyong katawan. Nagpakasal na sila, kahit habulin mo pa, hindi na maibabalik. Kailangan bang magdiborsyo si Bai Yonchen? Diborsyo? Diborsyo? Ano naman kung kasal na sila? Pwede pa ring magdiborsyo. Tama ba? Liu Ruyan, huwag kang magmatigas. Hindi ba pwedeng? Hindi. Hindi mo naiintindihan. Mahal ko talaga si Bai Yonchen. Kung wala siya, hindi ako mabubuhay. Ikaw talaga. Kung alam mo lang noon, bakit mo ginawa yan? Lunes. Paglabas ko pa lang, hinarang na ako ni Liu Ruyan sa pintuan. Magulo ang buhok niya. Maitim ang mga bilog sa ilalim ng mata niya, nakakatakot. Anong gusto mong gawin? Tanong ko sa kanya. Gusto kitang makasama. Mukhang hindi na ito posible ngayon. Sumingit si Tang Xing sa pagitan namin ni Liu Ruyan. Pagkatapos ng lahat, kasal na siya sa akin. Ikaw, hindi ka karapat-dapat. Itinulak ni Liu Ruyan si Tang Xing sa lupa. Binuhat ko si Tang Xing at inilagay sa likod ko para protektahan. Mura ako, kaya hindi na ako magdadahilan. Liu Ruyan, kung may gusto kang sabihin, sa akin mo sabihin. Huwag kang parang asong gala na kumakagat sa sinumang makita. Bai Yonchen, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Hinihila ako ni Liu Ruyan. Pumunta ako rito para makipagbalikan. Hindi mo ba nakikita ang nararamdaman ko? Alam ko. Mahal mo pa ako, di ba? Hiwalayan mo siya at magpakasal tayong muli. Okay ba? Ang ganda ng iniisip mo. Tinanggal ko ang kanyang kamay. Noong nag-cheat ka, bakit hindi mo naisip ang araw na ito? Liu Ruyan, binigyan kita ng pagkakataon, ngunit sa loob ng 3 taon, hindi ka man lang lumingon. Kaya bakit ako maghihintay sa dati kong pwesto? Hindi mo naman talaga iniisip na may hilig ako sa trahedya, di ba? Hindi, maniwala ka sa akin, wala talaga sa aming dalawa ng mga babaeng iyon. Ikaw lang ang mahal ko. Sa mga nagdaang taon, hindi mo ba nadama ang aking taos-pusong pagmamahal? Para kang taang inalisan ng puso at pinabibilang pa ang tibok nito. Sinamaan ko ng tingin si Liu Ruyan. Huwag kang magyabang. Sabi mo ikaw lang ang mahal ko, kung ganoon, ang Diyos mismo ay dapat mapunta sa impyerno. Nakakatawa. Liu Ruyan, hindi ka ba gumagamit ng utak bago magsalita? Tinitigan ako ni Liu Ruyan na tila nagugulat. Marahil ay hindi niya akalain na ako, na laging mahinahon, ay magsasalita ng masakit sa kanya. Ngunit ganoon talaga ako. Inilalayo ko ang aking galit sa mga mahal ko. At patuloy na nagsasalita sa mga karapat-dapat na pagalitan. Kung isa sa alang-alang ang 3 taon naming samahan, hindi dapat ganito ang ginawa ko. Ngunit si Liu Ruyan mismo ang lumapit upang pagalitan. Kung hindi ko siya pagagalitan, parang hindi ko ginagamit ang aking bibig. Bai Yonchen, bakit ka nagbago? Hindi ka ganyan dati. Ganyan talaga ako palagi. Kung gusto mo, tiisin mo, kung ayaw mo, umalis ka. Hindi alam ni Liu Ruyan kung aalis o mananatili. Nakatayo lamang siya roon na parang natigilan. Sa sandaling iyon, umiti si Tang Xing at sinabing, "Na pala, samahan na lang kita sa pag-alis."
Tinitigan ni Liu Ruyan si Tang Xing at sa sobrang galit, tahimik na umalis. Bago umalis, matatag pa rin niyang sinabi, Bai Yonchen. Huwag kang magpakasaya. Hindi ikaw ang nakipaghiwalay sa akin ngayon, kundi ako ang nakipaghiwalay sa iyo. Pagkaalis ni Liu Ruyan, itinaas ni Tang Xing ang kanyang hinlalaki sa akin at sinabing, Ginoong Bai. Hindi ka pa rin nagbabago, may pag-asa ang hinaharap. Hindi ka pa rin nagbabago. Naguluhan ako. Inilagay ni Tang Xing ang kanyang hintuturo sa kanyang labi at sinabing, lihim na naman ito. Umiti ako at niyakap siya. Lihim. Simula noon, hindi na muling lumapit sa akin si Liu Ruyan. Lalong naging matamis ang samahan namin ni Tang Xing. Matapos magkasundo ang aming mga magulang, ipinagdiwang nila ang aming kasal. Sa likod ng entablado, iniabot sa akin ni Tang Xing ang isang kulay rosas na talaarawan. Maligayang araw ng kasal. Ito ang regalo. Nga pala, mag-anak na kayo agad. Ang mga magulang ko ngayon sa bahay ay araw-araw na nag-iinay na gusto ng magkaapo. Nakakainis na sila. Natawa ako sa kanya. Binuksan ko ang talaarawan at natuklasang ito ay mga tala ni Tang Xing. Oktubre 16 na 2017. Lunes, maulap. Ngayon ay nag-organisa ang paaralan ng debate. Nagulat ako sa kalaban naming debater. Para siyang pinakamahusay na debater. Oktubre 20, 2017. Biyernes, maaraw. Nalaman ko ang pangalan ng pinakamahusay na debater. Bai Yonchen. Nobyembre 8, 2017. Noong kumukuha ako ng elective course. Nakita ko siya roon. Maswerteng maswerte. Mayo 25, 2018. Biyernes, maaraw. Hindi sinasadyang nagka-allergy ako. Nagkaroon ako ng maraming tagihawat sa mukha. Sa daan patungo sa doktor ay nakasalubong ko siya. Buti na lang nakamask at sombrero ako. Hindi niya ako nakilala. Mayo 26, 2018. Sabado. Maaraw. Muli ko siyang nakasalubong sa lansangang iyon. Hindi pa rin niya ako nakilala. Nakita niya akong nakatayog hindi gumagalaw sa harap ng tindahan ng wedding gown. Akala niya kailangan ko ng tulong. Tinatanong pa niya ako. Haha, sa totoo lang, napadaan lang ako sa tindahan ng wedding gown. Hindi lang ako umalis dahil nakita ko siya. Nga pala, bago siya umalis, pinuri pa niya ako. Sinabi niyang kung gusto kong sumubok ng wedding gown, huwag akong mahiyang sumubok. Sinabi rin niya na kahit hindi niya makita ang aking mukha. Naiisip niya na tiyak akong magiging napakaganda sa wedding gown. Mayo 27, 2018. Linggo, maulap. Muli akong dumaan sa tindahan ng wedding gown. Naisip ko ang kanyang sinabi kaya pumasok ako. Magaling ang serbisyo ng empleyado. Bago ako umalis, palihim niya akong sinabihan na umaasa siyang sa susunod, kasama ko ang aking kapareha. Ay muling darating. Ipinakita ko sa empleyado ang kanyang larawan at sinabing tiyak na magsasama kaming darating. Hulyo 16 na 2019. Martes, maaraw. Hulyo 16 na 2019. Martes, maaraw. May biglang sumigaw sa akin ng walang dahilan. Nakita niya ito at sinigawan niya ito pabalik para sa akin. Napakaarte niyang manlait. Karapat dapat siyang tawaging pinakamahusay na debater. Disyembre 25, 2019. Miyerkules, Niebe, Pasko. Gusto ko siyang yayain ngunit naunahan ako, hindi ko alam kung pumayag siya. Mga talaarawan na ganyan, maraming pahina, isa-isa kong tiningnan. Matapos kong mabasa, nagsimula ang kasal, pumasok ang bagong kasal. Tiningnan ko si Tang Xing na dahan-dahang lumalapit, ang sikat ng araw ay bumubuhos. Nagkakalat, nagtitinginan kami, ngumiti ako at sinabi. Alam ko na. Ano ang alam? Ang iyong sikreto. Ngumiti rin siya. Ay, nahuli ba ako? Sa totoo lang, lahat ay itinakda ng tadhana. Yumuko ako at hinalikan ang dulo ng buhok ni Tang Xing. Parang isang mahalumigmig na halik. Nanumpa kami sa ilalim ng hangin ng tagsibol. Naghalikan kami ng marahan. Mahaba pa ang panahon, magkahawak kamay tayo sa natitirang buhay.